Alam nung teacher na LGBT ako in the first place. Pero, bakit kailangan niya pa rin itanong sa anak ko? Off-topic pa yon. Parang bigla niya, kilala ko ng teacher kasi teacher ko rin siya nung high school. Okay. Kaya parang nagulat ako na bakit sa lahat ng taong pwedeng magtanong sa anak ko, teacher pa. Tara, mag-LRT na tayo sa The Highlights! Legal Real Talk! I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. Riding high, and I was king. I played it hard and fast, cause I had everything. I walked away, you won me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So answer my plea to let me go. Yeah, answer my feet to get me no. Answer my seal, let me know. But the plan is see, just let me go. Cause I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. I need you to understand. Tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, shadow of my life was hanging over me. A broken man that I don't know, wouldn't even stand, but there was a chance to win my soul. What you and we're chasing, with the bottom, with the basement, what we got get stopped and embrace it. Well, feel for the need to replace me. You're the runway trapping good. Want to be the picture there where we could be at, like the haunted place we should and can't give away. I had it took the pit, but I keep walking on, keep opening doors, keep hoping for that the door is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a con about to fade to black. I'm begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. Cause I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out. Peace! Oh my gosh! Ang galing ng ating pilot episode guest natin ngayon dito sa The Highlights. At nakakatuwa. Give, I'm happy to meet you. Finally, nagtagpo na tayo. Okay, so mamaya, mas makikilala natin ang aking magiging partner ngayon dito sa The Highlights, Legally Real Talk. So thank you all, everyone, and of course, y'all watching, and for the Artista Film family, and again, you too. Thank you so much, Give. So, yun na nga, mga kaburaot. Hindi naman buburaot ang buraot ko yun ngayon sapagkat
host na ako dito sa Euro TV. Kaya maraming salamat, Sir Dan, dahil pinapasok niyo ang Artist of Film Productions sa tahanan ng Euro TV. Palakpakan naman natin ang presensya ng Artist of Film Productions ngayon. Ayan. Ang daming tao dito. At hindi ko na patatagalin pa. Eto na, Attorney Ace. Ayan. Nakakatuwa kasi. Hello. Attorney Ace, noong season 1 ng The Highlights, madami na kaming nakapanaya, madami na kaming nakakwentuhan. Ngayon, alam ko madami rin tayong tatalakayin sapagkat yung presensya mo ay magbibigay ng panibagong usapin dito sa The Highlights. Yes, syempre bago ako mag-proceed, gusto ko munang congratulate, napakaganda ng performance mo. Thank you so much. Talagang kami doon ay sumasayaw, umiindak, di ba? Kung mapapansin mo, talaga napapapitik pa kami. Yeah. And syempre, marami tayong matututunan dito, marami tayong mapupulot na aral, not only in real life, but also pati legal aspects dito. Yes, and speaking of legal aspect, I am really interested to know things about that. Kaya wag na nating patagalin pa, Attorney. Simulan na natin ang ating talakayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna natin bagitin ang The Highlights. Yes. Dahil nakaka-excite. Dahil nandito na nga tayo sa Euro TV at alam kong magiging makabuluhan ng ating talakayan. Magbabalik po ang The Highlights! Magandang hapon sa inyong lahat. Nakatutok pa rin kayo dito sa Euro TV. At nandito nga tayo dahil season 2 na ng The Highlights. At nakakatuwa dahil lang nag-isang pinakaburaot sa social media ay hindi nilang basta ng buburaot. Host na ngayon, kaya medyo kinakabahan ng konti dahil bago yung ambience ng ating studio mula sa Artist of Film Productions. Nandito na tayo ngayon sa Euro TV. Kaya muli ako ang nag-isang pinakabura social media, ang Buraot Queen nyo, at syempre ang aking partner. Well, thank you, Buraot Queen. At napansin ko kanina, napakaganda mo talaga. Attorney, pinaghandaan ko to kasi naka-leather jacket ka ngayon. Siyempre. Ako nga pala si Attorney Ace Randall Forado, isang private law practitioner. So tayo, Buraot, siyempre, private persons tayo, pero gagawin natin ngayon yung public service na kung saan hindi naman ito ay ginagawa ng karamihan. Wow, nakaka-excite talaga. At speaking of excitement, gusto ko lang bagitin natin, Attorney, yung matagal na nating pinractice. Okay. Kaya sabay na nating sabihin, tara, mag-LRT na tayo sa The Highlights. Legally Real Talk. And speaking of Real Talk, eto ang ating guest ngayon. Yes. Eto, mahilig tong mga real talk sa social media. Yes, oo nga pansin ko nga nung binabasa ko yung kanyang mga postings, ibang-iba talaga. Talagang makaka-relate ang maraming tao dito. And also, with the touch of the law. Exactly. Yan nga yung dahilan natin kung bakit lumipat na natin ng tahanan dito sa Euro TV. Yes. Dahil hindi lang tayo basta pambabardagul, hindi lang tayo basta real talk or pang-Alaska. May kasama tayong usapang legal. Yes. Kaya mas magiging interesting. Educational tayo. Yes. Alam mo, ang maganda rito, Buraot Queen, ngayong buwan na to, ay considered Pride Month. Tama? Tama. Lalo na nandito tayo sa Quezon City, mahal na mahal natin si Mayor Joy. Nalagi niya, siya yung very vocal when it comes to LGBT recognition. So, nagkataon ang ating guest ngayon or ang ating client. Hindi na siya guest, client of the night. I love the idea kasi dati pag kami nagda-The Highlights, ang tawag namin guest. Ngayon Yes. client na. Talaga, kasi kaya dito sa The Highlights ngayon, serbisyong totoo na tayo. Serbisyong legal. Serbisyong legal. Baka may iba yung totoo Patay tayo dyan. Ayan, dahil nalaglag itong aking hawak ngayon, ipasa ko na kay Jean yung mga dapat niyang masabihin ngayon. Siguro simulan na natin ang talakayin sa ating totoong usapan sa buhay. Yes. Alright. Sige, ano ang name ng ating client ngayon? Jen Fernandez po. Yung totoong pangalan. Babae. Siyempre!
Josephine Cristel Fernandez. Alright. Josephine! Maring Josephine! I'm happy to meet you in person, Maring Josephine. Tagasan ka ba, Maring Josephine? Kainta po. Kainta. Rizales. Okay, so at least 30 minutes away lang, di ba? Almost. So 25 lang nandito ka na. Yes. Yeah. Talungin ko muna si Paring Jean. Paring Jean. Bahala ka sa buhay. Paring Jean, kailan ka ba nagsimula na maging content creator? Siguro way back, mga 2022 siguro. Ah, Yung pinaka 2020. talagang naging parang minentain ko na talaga yung pagiging content creator. Pero nag-start siya 2018 pa. Parang ganun. So medyo matagal na rin Matagal na rin. Medyo matagal na rin. Pero, Na-enjoy mo rin naman talaga ang pagka-content? Oo, nung una, hindi. Kasi parang hobby lang. Parang pampalipas na oras lang kasi nagtatrabaho ako sa abroad. Tapos, nung nakagawa na ako ng original content ko, dinire-diretso ko na siya. Okay. Ayun. So, I feel you kasi ganun din ako. Oo. Pero this time, hindi lang content na pag-uusapan natin. Kasi since out of social media, tayo naman ay talaga mga ordinaryong tao din. Yes. Madami rin tayo na experience na alam natin na nakaka-apekto sa ating mental Yes. health, lalo na kapag may issue. Yes. So, since nandiyan si attorney is, tutulungan niya tayo. Ano ba yung na-experience mong hindi maganda na naka-apekto sa'yo at gusto mong, sabihin natin, magreklamo? Drama. Okay. Sige, kasi growing up, in denial talaga ako. Mahaba yung buhok ko. Ayaw ng tatay ko na maging LGBT ako. So, kitang-kita niya naman sa kilos ko. Tapos, dahil nga sobrang in denial ako, ayoko rin magkaroon ng girlfriend. Ayoko, boyfriend, pwede. Kasi yun yung acceptable dun sa family pa namin nung time na yun. Hanggang sa nung nag-abroad na ako, parang natututunan ko na parang ine-explore ko na. Kasi open-minded din yung mga tao doon. Pero hindi rin legal sa kanila yung LGBT. Hindi nila tanggap din. But saan sa abroad? Kanina Sa pa Russia. sinasabi. Sa Russia. Sa Russia, hindi accepted doon ang LGBT? Hindi yung cross-dresser, hindi ganun. Lalaki. So, nanirahan ka sa Russia? Nagtrabaho kami sa Russia. Nagtrabaho. Kasama ang 8 father years. mo? Hindi. Yung partner ko, kami dalawa. Okay. So, bago pumasok sa picture ang partner mo, I mean, Hindi, nung pumasok siya sa picture ko, doon ako nag-decide mag-come out na. sa Russia na kayo Sa nag-meet. Russia, oo. Oh, relationship parang goals pala. inisip ko na, hindi ko talaga siya alam paano gagawin, paano magka-come out kasi may anak ako, 2. Mhm. Hindi ko alam kung paano explain kasi bata pa sila nung time na yun, parang 5, 6, parang ganun pa lang. Tapos siya, hindi niya ako tinuruan kung paano gagawin. Pinaramdam niya na sa akin na ito dapat i-explain natin sa kanila. Kumbaga parang one step at a time lang gagawin natin. Anong name ng partner mo? Nam. Si Nam. Yes. Okay, nandito si Nam. Hello, Nam. Ayan, talaga Oh, dyan ka lang, sila Nam, sa ha? atin. Dyan ka lang oo. muna. Mali mo, Nam, bigla ka namin iyayain dito, kaya mag-ready ka, ha? So, nakatulong sa iyo si Nam para mag-come out. Oo, siya talaga yung talagang tumulong sa akin. So, siyang salarin. Siya ang salarin ng lahat. Hindi, Kung kasi bakit siya short hair ka ngayon. Oo, siya rin kasi, sa kanya ko rin kasi na-feel na free na ako. Ako naman, sarili ko naman. Parang ganun yung isipin ko, hindi na ibang tao. Siguro not only yung ma-feel sa kanya, but siguro doon mo lang na feel yung totoong love na hinahanap Oo, yun, mo. yung Yung sa totoong journey love mo dyan sa oo, pagiging oo. lesbian. Okay. Kasi parang ang hirap din mag-pretend na mag-pretend. So, nag-out ka nung nasa Russia. Nasa Russia. So, ano naging conflict niyan sa iyo ngayon bilang isang ordinaryong individual na nag-come out as a lesbian? Sa social media, sobrang hirap kasi madami akong friends na nakita nila na dating-dati pa, ang haba ng buhok ko, ang kasama ko, lalaki, tapos nag-makeup ako, kung anong basta yung pambabae. Tapos, nung bigla ako nagpa-iksi ng buhok, kasi pangarap ko talagang maiksi yung buhok ko, even before pa nung bata pa ako. Tapos, habang tumatagal, lagi na nila akong kina-question na bakit ka nag-end up being a lesbian or bisexual, ganun. Tapos, isinali nila ako sa pageant na puro lesbian yung kasali. Nanalo naman. Kaso lang, nung time na yun, hindi ko talaga siya kayang i-act na talagang lalaki yung gusto ko. Bisexual kasi ako, hindi ako lesbian talaga na pangarap maging lalaki. Parang ganun. Wala ako sa ganun part. Pero yung pinaka laging masakit na part para sa akin, yung kapag may anak, yung anak ko kasi, ang hirap kasi explain din sa mga anak ko na eto na ako ngayon. Dati nung pinanganak ko kayo, nung nakita nyo ko, ang haba ng buhok ko, babae talaga ako. Tapos habang tumatagal, iba na. Tinutokso na nga nila akong pogi ng mga anak ko. Pero nitong nag-high school na sila, parang iba na yung ikot. Parang
though naiintindihan na nila, accepted na nila pati family ko, pero yung surroundings kasi, may nagtatanong na bakit mami mo yan, lesbian yan. Okay. Yun yung pinaka gusto ko talagang magkaroon ng solution kung paano ko siya gagawin. Gusto ko talaga minsan mag-take ng legal action kasi para sa akin, at stake kasi yung mararamdaman ng anak ko. Okay, attorney, since nabanggit niya yung gusto niya sanang magkaroon ng legal action dun sa kanyang naranasan, ano ba yung appropriate legal action na pwede niyang gawin tungkol sa sitwasyon na yun? Kasi ang naging, kung ikaw yung tatanungin, since na-experience mo na magkaroon ng ganong karanasan na hinahamak ka as a lesbian, so ano nga ba yung batas na pwede naming panghawakan para may pagtanggol namin aming mga sarili? Yes. Sige, i-breakdown muna natin yung mga parties concerned dito. Si Jean at saka yung mga anak. So for Jean kasi, ang magiging possible dito na violation ay yung tinatawag nating Republic Act 11313 o ito yung Safe Spaces Act. Pag tinagalog natin, ito yung bawal bastos law. So ano bang sa batas na to ang mag-fit doon sa senaryo mo? Pwedeng sabihin natin, pagka ito ay online, gender-based online harassment. Kasi dahil sa pinili mong orientation, nagkakaroon ng harassment. Sabi ngayon ng batas dito, causes or which likely to cause lang. So it doesn't mean na magdudulot sa'yo yung kanilang mga attacks or bashing ng emotional, psychological, or mental distress. So sabi nga doon, causes or likely to cause lamang. And baka mamaya sasabihin ng ating mga manonood ngayon o baka sasabihin ng mga nagbabash sa'yo, hindi naman namin intention na saktan yan or hindi namin intention na magkaroon ng distress yan. Well, sinabi rin doon sa batas ng safe spaces na regardless of the motive or intention. Kasi ito ay meron tayong kasabihan dito na Brown Queen na malum prohibitum. Ibig sabihin nito, special law. Naglalatin na ako, ha? Malum prohibitum. Malum prohibitum. Ibig sabihin yan, special law ito, itong safe spaces, at yung intention dito ng pagiging good faith o yung hindi nila daw intention makasakit ay hindi yun valid defense. Okay. Yes. And Jean, aware ka rin ba dito sa batas na to ngayon? Kasi ako, nabasa ko na yan. At kung di ako nagkakamali, parang Quezon City ang unang nag-implement nito. Tama ba, attorney? well, batas to nationwide. Okay? Okay. Nationwide to. Pero kasi ang kung mapapansin natin, kung Quezon City, sabi mo nga ang unang nag-implement, hindi, implemented na to all over the Philippines kasi nga batas talaga ito. It's just so happened, si Mayor Joy Belmonte dito sa atin, talagang napaka-vocal niya. Okay, so, so syempre mapapansin talaga all over the Philippines na, iisipin syempre dahil si Mayor Joy ay very vocal, talagang advocate ng LGBT. Baka yun ang mangyayari. O, kaya naisip ko na Quezon City ang una nag-implement kasi naging matunog nga ito simula nang binanggit ni Mayor Belmonte, Yes. ni Mayor Joy. Kaya naging aware din ako na merong ganitong batas. So, kailan mo unang narinig ang Safe Spaces Act? Ngayon pa lang, actually. Ngayon pa lang din? Ngayon pa lang. Kita mo na, Patunay lang, attorney. Kita mo na, may karapatan ka na Hindi ko siya hindi. alam. Yes. That's the problem dito sa ating bansa. Sa totoo lang, kaya nagpapasalamat ako sa Euro TV tsaka kay Boss Dan na naging instrumento tayo ang Yes. ating programa na mas maraming tao ang matuto sa batas. Imaginein mo, how old are you? 40. 40, tapos professional pa. Tapos hindi siya familiar na meron palang batas na nagpoprotekta sa LGBT. Hindi ko Diba? talaga alam, actually. Kasi, bakit ko i-carry yung burden na matagal na panahon kung alam ko pala, meron palang, pwede Not pala only ako that, may dagdag lang tayo. May dagdag lang tayo. Kung hindi, halimbawa na hindi man pumasok doon, Brown Queen, doon sa, sabihin nating safe spaces law, meron pa rin mga batas Under the revised penal code po, pwede yung oral defamation, yung paninira sa'yo, or unjust vexation, yung pangiinis. Pero kasi attorney, yung oral defamation and unjust vexation, kasi usual na naming naririnig yan. Yes. Hindi Tama. katulad nitong anti-space Safe spaces. safe spaces law. Hindi katulad dito na talagang specified dito para sa aming member ng LGBT. Diba? Yes. Kasi nilawakan yung scope ng batas Kasi way back before, hindi, siguro, sabihin nga natin, in denial din yung mga tao, yung mga legislators na i-consider or sabihin natin, i-recognize ang third gender. Tama ba ako? Yes, Baka mamaya mababash din ako Diba? So yung community ng LGBT. So ngayon, nilawakan yung batas para even yung pinili mong, yung preferred orientation mo, ma-cover na rin.
Yes, tama. So, how do you feel now na aware ka na meron batas na puprotekta sa atin? Actually, malaki siyang tulong para sa akin kasi hindi naman to, kunyari, isang kaso na pag na-solve tapos na. Okay. Parang habang buhay ako at LGBT pa rin ako at may anak ako na pwedeng maabuso against, ginagamit yung pagiging LGBT ko, kunyari, or sa akin mismo, at least alam ko na yung gagawin ko bilang hindi nang bilang LGBT, bilang individual. Yes. Well, ang ganda nun. Kasi, Mahirap yung basta na lang ako nananahimik na iti-take ko lang ba na wala, LGBT ako ano magagawa ko? Kasi sa ating kasi mga LGBT members, parang nagiging conditional sa atin na wag na lang nating patulan. Yes. Kasi parang lagi naman tayo yung sasabihin na may mali, may ganito, ganyan. Kaya mananahimik na lang tayo. Para hindi na lumaki ang gulo. Pero this time, since aware na tayo na meron tayong batas na magpoprotekta sa atin, lalo na kung sasabihan tayo ng pambabastos, Yes. pwede tayo lumaban na kaakibat natin ng batas. Diba? Yes. Kasi yung iba minsan tinitake nila parang joke lang para sa Yes. kanila. Ako kasi galit ako sa ang tingin ko kasi ay ang joke ay iba sa bullying para sa akin. Since nagko-comedy ako, pero hindi ako nambubully talaga. Galit na galit talaga ako kapag merong nang aalipusta sa LGBT or kahit sinong tao, kahit PWD yan, ginagawa mong biro. Tas wala man lang magawa yung tao. Ang attorney, speaking of that, yung bullying at saka yung pambabastos ba ay magkaibang bagay? Yes, iba naman talaga yon. Well, iba-iba For example, attorney, kami ni Jean. Si Jean, naglalakad dyan sa kanto, tinawag siyang tomboy, hindi niya kilala. So, bullying ba siya or pambabastos? Kasi broad enough yung sinasabi natin pambabastos. It covers yung bullying. Under siya nun. Protected siya ng scope ng bawal bastos law. Well, meron ako napansin kanina, sinasabi mo yung patungkol sa anak mo. Ano ba ang experience mo or experiences ng mga anak mo na sinasabi sa'yo? Bakit nababanggit mo kanina na nasasaktan ka? Kasi, But before that, Jean, sadali na, naging interested din ako ha. So, to make it clearer, may anak ka. Yes, dalawa. Biological Yes. children mo. Yes. Isang lalaki. No. Ay, Parehas desisyon babae. ako lang. Nanguna ka kasi. Huwag mong pangunahan. Pwede bang wag yung pangunahan? So, sige, ikaw magsabi. Kaya, ganito na. Ilan ang anak mo? Dalawa. Babae, lalaki ba? Parehas babae. Di ba? Parehas Tapos, babae pa. Yes. Okay. Unahan mo eh. Kasi na-excite ako eh. Baka naman gusto mong dagdagan natin, Jean. Pwede din. So, pinagbuntis niya ng pinagbuntis niya ng 9 months, 'di ba? So again, So, sige. yun na nga, may dalawa kang anak. Yes. Kasama mo ngayon with your partner. Yes. At nasan sila ngayon? Nasa bahay ko. Dito sa Pilipinas. Sa Pinas. Okay. Yes. So, yung tanong mo, attorney, kanina? So a while ago, sabi natin kanina na meron kang mga nasasaktan ka dahil pag nadadamay pati yung mga anak mo. Yes. Tama? Yes. Ano ba yung mga sinasabi mong nasasaktan ka at ano yung way o paano mo nasabi na nadadamay na yung mga anak mo? Actually, dati, nung mga una, napapansin ko sa anak ko na parang nahihiya sila, lalo pag kasama ko. Doon pa lang alam ko na, kasi aware naman ako eh. Ilan taon na ba sila? Yung panganay mo? 15. 15, dalaga na rin. Yung isa 13. 13, okay. So, puberty age na rin. Yes, yung 15 okay sa kanya, tanggap na tanggap niya. Okay din dun sa isa, sa bunso ko. Kaso lang, pag kunyari dati gumraduate siya, first time ko lang aaten ng graduation since nasa abroad ako ng matagal na panahon. Ayaw niya. Tinitingnan Ayaw niya yung mga nakasama ka. Oo. Wala siya, So yun yung wala sinabi kaming mong, selfie. yun yung means mo para masabi na nahihiya siyang kasama Oo, ka. Kasi lumalayo sa'yo. doon pa lang nasa-sense ko na baka may naririnig yung anak ko. Kasi hindi naman to magiging ganito kung alam niya. Naapektuhan siya marahil ng mga sinasabi sa kanya. Oo. Okay. Kasi lagi ako naghahatid ng baon, nakikita ng kaklase niya. Pero yung pinaka-foul sa akin, nangyari last year, yung panganay ko, nasabihan, natanong siya ng teacher, tinanong siya na, paano mo yan naging mami, lesbian yan? Teacher ang nagsabi. Grabe grabe naman yan ha. Paano mo nalaman na may tinanong yung teacher na gano'n? Sinabi ng anak ko. Sinabi is direct. Kinonfronto mo ba yung teacher? Hindi ko na siya kinonfront kasi ayaw ng anak ko. Okay. Noong time kasi na yun, may issue ako sa teacher dahil nananabi siya ng hindi magandang salita sa mga students. Okay, let's Sige. take that example, attorney. Kapag ba ganon, na may sapat na basihan ang magulang, katulad ni Jean, na ireklamo,
ang nagsalita ng ganun sa kanyang anak, ano yung pwede nating legal action? Well, yung ginawa ng teacher na yan, ayan ay possible violation ng Republic Act 7610. Child abuse. Yes, Special Protection Against Child Abuse. Yes. Okay, ngayon, bakit ganon? Pero kasi ang babantayan natin dito, is there an intention to debase, demean, degrade the dignity and the worth of that child as human? So in layman, gawin natin, medyo mahaba eh. Yung pananalita ba ng teacher sa anak mo, ay intention niya bang yurakan ang pagkatao nung anak mo? So, yun yung pinakababantayan natin, may intention ba? Pero kasi baka mamaya, base doon sa kwento mo, as a lawyer, I think, meron. Bakit ka mo? Kasi it is too personal at parang hindi siya related academically. Yes. Tama? Para sa akin kasi hindi na nagmamatter kung paano niya sinabi. Pero, binusisi mo ba or tinanong mo mabuti anak mo kung may nakarinig ba nung tinanong niya, tinanong anak mo ng teacher? Sila lang dalawa. Sila lang. Paano pag ganun, attorney? Kung sila lang dalawa, wala namang ibang nakarinig ng pagtatanong ni teacher doon sa anak niya. Pasok pa rin ba siya doon sa sinasabi mo na child abuse? Yes. Kahit dalawa lang ang parties na involved o walang ibang testigo, yung testimony ng minor is sufficient enough para magkaroon tayo ng probable cause or possible conviction pa doon sa teacher. Okay, kung ganito naman, sabihin natin na si bata ay naggumawa ng kwento. For example, kunin pa rin natin yung kanyang sitwasyon. Hindi naman talaga sinabi ni teacher. So si bata nagsabi lang ng ganon, ha? Anong pwede pa bang ireklamo si teacher? I mean, syempre may ireklamo, pero malaking bagay pa rin ba yung sinabi ni bata na sinabihan siya nga ng ganon ni teacher? Yes, mahirap pa rin. Well, ang ating hukuman, actually, nagdedepende yan sa mga ebidensya. Kasi ang isang testimony ay considered evidence din yan. Oral evidence or testimonial evidence. So, kung sa tingin naman, base sa pangyayari o sa salaysay, mapapatunayan o makikita ng judge na parang, teka, gawa-gawa to. Talagang madidismiss yung kaso. Pero, again, kinakailangan sagutin, kinakailangan labanan. Kasi kung pababayaan mo lang yan, syempre ang babasihan ng judge, wala kundi yung statement ng minor. Okay. Oo. So, sa sitwasyon nila, meron siyang malakas na laban kung sakaling nagreklamo si paring Jean. Definitely. Malakas na malakas. So, since napapag-usapan natin ito ngayon, kumusta ka naman? Ano nararamdaman mo dahil nabalikan natin yung karanasan mong ganun sa iyong mga anak? Ngayon, alam ko na gagawin ko. Parang na-enlighten na ako. Kasi, Sus ko ba ka naman mamaya? Diretso ka lagi sa... Tawagan si attorney. Attorney! No, meron ako sasapahan ng kaso. hindi naman ako ganun ka-sensitive, actually. Kasi, di ba, nasa social media ako. Alam ko talagang possible may mangyayaring ganito, yung discrimination lagi. Ang katulad ng sinabi ko kay attorney kanina tsaka kay Derek Mandy, ayokong mangyari sa mismong yung lugar namin, kung nasan kami. Kasi yung social media yung magko-comment, makakalimutan din nila na nag-comment sila niyan eh. Pero yung kunyari sa school ng anak ko, kaklase nila. Kasi kunyari, yung katulad ng sinabi nyo kanina, na paano kung kinreate lang ng bata. Para sa akin kasi, teacher kasi yung kalaban ng anak ko. So parang imposibleng mag-imbento siya ng story about sa teacher niya, di ba? Para lang makagante. Ako kilala din ako ng anak ko na hindi ako mapagpatol talaga. Ang pumapatol lang ako pa comedy din. Pero pag about talaga sa sa akin bilang tao, bilang bisexual, tapos pag ako lang yung bibirahin mo ng bibirahin, okay lang talaga sa akin. Ayoko lang talaga aabot sa point na magsusumbong yung anak ko sa akin na, Mami, yung ganito, yung kakilala ko, tinatanong paano daw tayo naging mag-ina, ganyan, lesbian ka nga. So, ang lagi kong tanong kasi, bakit? Paano niya sinabi? Nakikita niya naman ako sa social media na, actually 2 days ago, tinanong ko na yung mga anak ko kasi alam nilang pupunta ako dito at alam nilang ito yung topic. Tinanong ko na sila, meron ba kayong naririnig tungkol sa akin o tinatanong kayo ng mga klase nyo kung sino ako. Total, kilala pala nila ako. Tinatanong ba nila ako about sa gender ko, ganyan, anong sinasagot nyo. Sila laging, wala silang tinatanong. Kasi ayoko talagang magkaroon ng time o point sa buhay nila na
magtatanong ulit sila sa akin, Mami, bakit yung teacher ko o yung kaklase ko, ito yung tinatanong, yung pagiging lesbian mo. Alam mo, ang galing, no? Very timely talaga yung ating pinag-uusapan ngayon since we are really celebrating the Pride Month. And I think this is one of the perfect issues that we have to talk about kasi nararamdaman kita as a member of the LGBT. Nahihimay-himay ko din yung pakiramdam nung matanong ng mahal sa buhay about your gender. Yes. So, attorney, kapag ba ganito mga kaso at ramdam na namin na kami ay naapektuhan mentally, since naririnig namin directly doon sa mga taong nagsasabi sa amin ng ganito-ganyan about our gender, pwede ba talaga kami magreklamo? Yes, pwede. Bukas yung ating public attorney's office. Nandyan yan, talagang marami nagpupunta dyan. Same cases. Meron din tayo, pwede rin tayo mag-report dito, lalo na sa Quezon City. 'Di ba? Meron diyan tayong sabihin natin yung barangay center, sa PNP's desk, meron tayo doon women's desk, doon din tayo magrereklamo. Pwede rin pag nangyari yung ganitong insidente along the road, meron tayo niyan, pwede rin sa mga traffic enforcers. Lahat-lahat tulong-tulong yung ahensya, yung pamahalaan, tulong-tulong yung law enforcement para yung ganitong scenario, kung hindi man natin ma-stop talaga totally, at least na-lesson natin. Okay. Maganda yon, di ba? Kasi we really cannot control the situation, di ba? So, the least thing we can do is to lessen the scenario na katulad nito na mabawasan talaga yung mga taong makikita ng utak na kapag nakakita ng member ng LGBT, parang may mali. Parang laging may dapat kutsain. Pare-pares lang naman tayong tao. Ang pinaka nakakabwisit talaga, totoo, sa social media, asar na asar ako kapag may nagsasabi sa akin, ba't ka naging tomboy, ang ganda-ganda mo? Parang ganun lagi. Kaya lagi ko silang tinatanong, bakit pampangit ba yung tomboy? Kasi hindi siya nakakatuwa. Pag nagtitinda kami, tapos sinam yung nagbebenta sa live selling, nasan si tomboy? Hina-high blood na ako talaga ng husto. Tapos ang ginagawa ko, ayoko kasi feeling ko nilalait ako eh. Okay. Pag tinatawag ako ng gano'n. Tama yun. Kasi, minsan kasi, hindi rin talaga maganda sa pandinig. Kapag sabi, alam mo, sayang ka, bakla ka. Alam mo, sayang ka, tomboy ko. Bakit? Kapag babakla at tomboy, kailangan hindi maganda. Kailangan na ang itsura questionable, di ba? Yes. Alam niyo, pasensya na kayo kasi karamihan ngayon, mas magaganda na ang tomboy, mas magwapo na mga bakla. Di ba? So, kami na ang uunawa sa inyo. Nasasaktan naman ako. Grabe ka naman. Tanggapin natin ang katotohanan na napakadami na talaga ngayong banidosong LGBT members, yes. 'di ba? At nakakatuwa kasi talagang nag-i-evolve tayong lahat. Tsaka pinagkukumpara yung itsura mo sa partner mo. Kahapon may incident na ganito nangyari sa amin na may nag-comment sa akin. Pero bago mo ituloy yan, para mas maunawa namin lahat, tawagin natin sa partner mo. Ayan. Nawali ka dito. Para makita naman talaga magkaroon. Kanina pa natin binabanggit. Welcome lang sa The Highlights. Hi. Okay. Paupoy naman natin to si Jean. Magkapalit kayo. Sige, tuloy mo ngayon. Ayun, yung kahapon may nag-comment sa akin. Tapos sabi niya, Idol, ang ganda mo yung girlfriend mo, ang tsaka. Mas maganda ka pa sa jowa mo. Tapos ginawa ko, in-screenshot ko, pinost ko siya. Pinost ko talaga siya kasi para sa akin. Tapos nakalaki yung profile. Para sa akin, sobrang foul nun. Kasi part siya ng pagiging LGBT ko. Siyempre, di ba? Parehas kami LGBT. Tapos pagkukumparahin mo kami physically, hindi ako namimili kasi ng tao. Para sa akin talaga, pag nanlait ka, pangit ka na sa akin talaga. Pag ganun ba, attorney, since screenshot niya, pinost niya, may reklamo bang pwedeng entertain? Well, actually, dapat nga siya talaga magreklamo dun eh. Again, lagi ko itong sinasabi sa mga tao. Meron tayong kasabihan na you do not put the law in your hands. Wag mong ilalagay yung mga batas sa sarili mong kamay. So, ano ibig sabihin doon? Marami pong nakukulong dito sa cyber libel. Yes. Considering yung sinabi mo, pinost mo, assuming lang na napahiya yung tao, pwede ka pa ngayon mabalikan. Kaya please, nananawagan po ako sa lahat ng manonood na think before you click. Kasi baka mamaya bugso ng damdamin, ipinost, kayo pa ngayon ang nakulong. Okay, at least maliwanag. Buti pala, dinilit ko. Buti na nga. Dinilit mo? Hindi, dinilit ko kasi nag-message siya sa akin, nag-apologize siya. Yun naman pero pala. Pero ang sabi ko sa kanya kasi, next time, tigilan mo yan kasi ang laging reason nyo ay nahack yung account nyo, nanghiram ka ng ng cellphone. Hindi nakapanipaniwala. Baka hindi lang sa akin yan ginawa.
Pero ako kasi ganun lagi. Kailangan bigyan ko sila ng lesson. Hindi pwedeng palalampasin mo ng palalampasin. Hindi naman ako nagsasalita ng foul sa, pag nag-post ako, hindi. Wala akong sinabing kahit anong kapintasan sa kanya. Yung ang mahirap, yung nagko-comment na nasusundan na. Oo, nagkakaroon ng threat. Kaya pag nag-apologize na sa akin, bura na. Ganun ginagawa ko. Tanungin naman natin si Nam. Ito na nga. Parang naka-display na lang dyan. Kayo naman. Kaya ito Nam, thank you so much. Teka lang. Yun na yun. Anong full name mo? Bakit Nam? Bakit Nam? By the way, bakit Nam? Favorite ko kasi yung yung Crazy Culting Love, si Nam. Okay, yung diba, Thai. Yung Thai ba yun? Pangit siya nung una, tapos habang tumatagal, na-inspired siya, gumanda siya. So, ganun ako. Wow naman. Teka lang. Dati ko siyang man. Dati siyang man. Kabaliktaran. Dati Okay ako lalaki. Ikaw talaga. so, maganda ka naman Bakit ganun? Bakit na-inspire ka doon? Sabi nun, tsaka daw ako. Joke lang. Baka walang love life yun, kaya ganun. Di ba? Baka naman walang love life lang yun. Naniniwala naman po ako sa kasabihan na maganda talaga ako. Oo naman. Kung kanino magaling ang kasabihan na yan, panindigan na natin. Mag-usap. Kakausapin ko yan. So, yun na nga, Nam. How does it feel na kaya kang ipagtanggol ng partner mo, lalo na on social media? Well, baliktad yata Siya yata yung nagtanggol kay Jean. Hindi, si Jean yung nagtatanggol sa kanya. Okay, round 1. Hindi, ginasadya ko lang para may issue tayo. So, ayun na nga, how does it feel na kaya kayo pagtanggol ni Jean kapag may mga ganong eksena on social media kahit na hindi tayo dumating sa usaping legal? Okay lang. Ang hirap na ipagtanggol niya. Hindi, okay. Sa akin naman, masaya naman ako kasi pinagtatanggol niya ako. Pero kasi most of the time, ako talaga yung nagtatanggol sa sarili ko. Kasi ang hirap kaya nung kalagayan ko na, syempre single ako. I mean, single, wala akong anak, ganyan. Tapos siya, meron siyang anak. So, medyo mahirap sa part ko. Siya kasi matagal na siyang part ng LGBT. Oo, matagal na ako. Anong gender orientation mo? Ako, hindi ko din, naguguluhan ako sa sarili. Bisexual din. Bisexual Siguro ka or... ganun po. Okay. So, Lipstick lesbian. Okay. So, at least alam mo, I mean, aware ka rin naman kung ano yung gusto mo, di ba? Maganda kasi andito na kayo, nasa rainbow tayo, rainbow world, kaya di ba? Nakakatuwa na we share the same sentiments. Yes. So, attorney, napapasarap ating usapan, di ba? Extend natin ito hanggang bukas. may tanong ako para kay Nam, Sir actually. Dan, kasi in all fairness, ang dami ko rin natututunan. Kumbaga parang mas lalo naliliwanagan ng utak ko kung ano ba yung batas na nagpoprotekta sa amin. Not only that, isantabi muna natin yung batas. Well, kasi hindi lang kayo ang may ganyang experiences, yung pinagdadaanan. Maraming in different parts of the world may mga ganyan same-sex na couple, yung iba nagpapakasal. Ito kasi yung gusto kong tanungin or liwanagin para na rin sa mga viewers natin. Paano yung treatment mo considering na hindi mo naman talaga anak yung anak ni Jean? Paano mo pinararamdam sa kanila na mahal mo rin sila as kung ang treatment mo ba ay parang anak din? Diba? Yun. Kasi maraming ganyan Maraming, sabihin natin, gay couples na nag-a-adopt. Tama? Meron din mga lesbian couples na nag-a-adopt. Or yung iba nga tinatawag natin na IVF. Kasi as a nurse din ako, by profession, so alam ko rin yung background doon. So, yun yung gusto kong marinig muna sa'yo. Ano ba ang treatment mo sa mga bata? For me naman, para ko na rin silang mga anak. Siyempre, kasi mahal siya ng jowa ko, mahal ko din sila. Ganun naman ako. Jowa pa rin ba tawagan ninyo? Wala bang sense of endearment ba? Jowa. Joke lang. Kasi parang, di ba naman, Queen, lagi naman, karamihan naman sa Filipino, lagi mayroon tayong tawagan. Yes, may mga terms of endearment. Di ba? Ano ba sa inyo? Yun nga. Honey. Talagang tinatrato mo yung mga anak ni Jean Yes po. as yours. Yes po. Pero, sige, assuming that, ito maganda ang tanong natin. Kasi hindi naman na to bago, naririnig natin sa mga social media, sa mga balita, na yung mga tao nagkakaroon ng surrogate parents. Yan na ang tanong natin. As medically, kayo ba, meron din ba kayong plan to go that far? No. Gusto ko siya. Napakabilis niya naman Gusto sumagot. ko talaga siya. Ayaw mo magkaroon ng sariling anak? Yun yung Gusto ko ibig siya sabihin mo. magkaroon. Ayaw mo? Sige nga, bakit? Hindi naman lahat, alam mo, ganito, kanya-kanya naman tayong opinion. Pero syempre, marami dyan sa mga kababayan natin na gusto magkaanak pero hindi nabigyan. Meron din namang pwedeng magkaanak but they chose not to have one. Bakit? Anong reason mo? Siguro takot ako sa responsibilidad.
Pero hindi ka takot akuin yung anak ng iba. Actually, kasi dalawa naman po kami. Tama? Hindi ko alam. Basta takot po ako mga anak. Ayoko po talaga. Okay. So parang sa'yo, okay lang na mag-alaga ng anak ni Jean kasi nandiyan na yun eh. Nandiyan Kumbaga na. parang madaling tanggapin na may anak ka nang aalagaan kesa sa Yung pagbubuntis mo, pa. mas palalakihin mo pa. Oo. Yes, I get the point. Kasi Yes, ganun din ako, totoo yung attorney. nakakata- Oo. Ha? At takot ako magbuntis. My God. Pwede ba i-cut po yung part na yun? Kinabahan ako bigla. Wala naman sigurong batas na magsasabi or magbabawal sa akin na matakot ako magbuntis, attorney, di ba? Wala naman talaga. Nagulat lang ako. Diba? Hindi, kasi totoo naman yon. Hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng ganyan, yung natatakot ka. Kasi we don't know what may happen. Di ba? Totoo lang eh. Kasi siyempre nakikita mo yung iba dyan, nagbubuntis, yung iba, nagkakasakit. May tanong ako doon, tungkol dun sa regarding the anak-anak. 'Di ba since may anak si Jean tapos live-in partner naman niya si Nam, in case ba na magkaroon ng problema, for example lang ha, hindi ko naman pinangungunahan ang sitwasyon, napamahal na talaga si Nam dun sa bata tapos kailangan nila maghiwalay. So, malaki ba ang karapatan ni Jean na hindi ipagbigyan si Nam sa mga hiling niya na makita yung bata? Hindi lang malaking karapatan. Absolutely. Kay Jean lang yan. Well, according sa ating laws, existing laws ngayon, na pag hindi kasal yung parents, automatically nasa custody lang, sole custody ng mother, biological mother. Considering hindi naman talaga at they can never be married dito sa batas natin sa Philippines, absolutely, ang custody lang na kay Jean as mother. Tapos Jean, since may anak ka nga, sorry to ask this ha, nasan yung father? Hindi ko alam actually. Hindi ko alam. Kasi tinry namin siyang hanapin, ayaw niya magpahanap. Parang gano'n. Okay. So, nakadalawa kayo eh. Yes. So, ibig sabihin, talagang nagsama kayo. Oo, dati. Talagang minahal mo din. Ngayon, nagkaanak ka, hindi mo na siya nakita. Hindi. Pero ako nagpapasalamat ako kay Nam kasi sobrang open-minded niya dun. Kasi may time talaga hinahanap siya ng mga anak ko. Pero siya nag-e-explain. Mas takot pa sa kanya yung anak ko eh. Totoo. Kasi ako komedyante. Kami laro-laro. Parang hindi ka nila siniseryoso. Hindi Akala talaga nila ako siniseryoso. Galit ka na, pero sa kanila, nagbibiro ka pa rin. Pag si Nam na yung nag-explain, sobrang laking tulong niya talaga. Pag siya yung nag-explain, nakikinig talaga sila. Lalo pag about sa daddy na nila. Kung paano ipapaliwanag na wala talaga siya. Hinanap na natin pero ayaw magpahanap. Wala tayong magagawa. Ang mahalaga, meron kayong dalawang mami. Yes. Kasi ayaw kong tawagin nila akong daddy at ayaw ko rin itrato nila akong daddy. Dahil sabi ko sa kanila, mami nyo talaga ako. Ang importante, mahal nyo siya at inaalagaan nyo Yes. talaga, diba? Are you planning to get married? Sana. Kung pwede lang sa Russia dati pa, pwede. Kaso hindi pwede din dun magpakasal. Ako nga nag-propose sa kanya. Wow! Ang gwapo mo naman! Nakakabilib ka talaga. Nag-propose ka na sa kanya? Oo, nag-propose na ako sa kanya. Kailan yon? 2019 May. Okay. Hindi ka ba nagbigay ng worth $299 na sing-sing? Hindi ganun? Hindi. Mga tag 199. Mas mura pa. Discounted ng ng 100. Paano yung attorney? Para mas maliwanag din sa ating lahat, additional information, walang marriage sa Pilipinas. Tama? Hindi, ng same-sex. Yes, same-sex. Sorry. Sa same-sex. Yes, kasi clearly provided ng family code dyan, yung marriage lang ay between a man and a woman. Exclusive yan. So, doon lang yan sa kanila. Well, ngayon, ganito. I-set aside natin sa tingin ko lahat ng mga legal aspects. Okay? As parents na lang. As parents, kagaya ko, I don't know kung may anak na ba to si Buraot Queen sa iba. Ako, sure ako na meron. So, Attorney, gagawa pa lang tayo, diba? bakit tinamay mo ko? Kayo na lang ni Direk Marty. Siyempre, hindi pwedeng ako lang gagawa. Attorney. Kayo na lang ni Direk Marty. Wag mo na kailangan damay sa dalawa. kalokohan. Nakausap ko na ang legal wife. Nakapagpaalam na ako sa kanya, attorney. Mukhang last hosting ko na to at sa lahat wala First na. and last pala. Hindi, last ko na to. Yung iba, bibitawan ko na. Okay. Kasi ganito ang gusto kong ipaabot sa mga manonood natin. Siyempre, iba't ibang parts ng world nanonood sila eh. Ngayon ganito, bilang magulang kasi, kagaya mo, ang hirap ng, ako madali. Kasi ang tingin ng mga bata, alam ng mga tao yan, pag bata ka, lalaki, lalaki ka lang. Babae, babae ka lang. Yun lang itsura mo, dapat ko-compliment sa gender mo. Ang mahirap ngayon dito, very complex yung situation mo, it's just that na, ang tingin sa'yo, nanay ka, tawag sa'yo mother, pero ang itsura mo ay lalaki.
Kasi yun ang obligasyon natin and responsibility is to educate our children. Paano mo ngayon i-share yung ganyang sitwasyon sa tao? At syempre, baka makakawarin yung ating mga manonood. Para sa akin kasi, kung nasa tao kasi yun, kung paano nila lalawakan yung pangunawa nila, as long as kaya mong explain ng sarili mo na ganito ka na, for example, sa mga anak ko, ayaw pa nila na mahaba na yung buko ngayon. Kasi sanay na sila na ganito na ang itsura ko. And kung magkakaroon lang ako na chance na i-explain dun sa mga LGBT parents, kung Paano mo tinuturo sa mga anak mo yon? Paano mo in-educate sila na, anak, ang tawag sa akin nanay, pero ang itsura ko ay lalaki. Paano mo actually, ginagawa? hindi ko sila tinuruan. Okay. Kasi simula nung na-explain ko na sa kanila, nung nag-come out ako, sinabi ko sa kanila na mami nyo ako. Basta mami nyo ako. No ako need ang to elaborate. nanay nyo. Oo. Hindi na kailangang, kasi kung may mga bata naman ngayon, matatalino na rin eh. I mean, kung tinulungan naman sila ng mga magulang ko kung paano nila din iintindihin. Hindi lang ako ang nag-explain sa kanila. Tapos eventually, naintindihan na nila na ito si mami, nagbibihis talaga siya ng, boyish talaga siya, hindi niya kailangan mag-dress, let's be open, parang ganun. Depende na lang talaga sa paligid. Well, ang kagandahan dito, Brad Queen, nandyan sa tabi niya si Nam. Yes. All through. At yun yung sa tingin ko, isa sa pinakamalaking factor, papaano nyo naitawid yung ganong, sabihin na natin crisis, di ba, ng family. Yung challenge. Actually, it's a challenge. Challenge, sorry. Ang ganda kasi nun na mahirap kung mag-isa ka. Totoo yun. Yes. Pero kung dalawa kayo, lagi mo nga sinasabi na isa sa naging way na para malagpasan itong challenge na to ay with the love and presence of Nam. Yes. Sa totoo lang, when it comes to parenting, love is the ultimate way Yes. to make your children good people. Diba? Kasi wala naman talaga yan sa gender eh. Yes. Babae, lalaki, basta mabuting tao ka, ang mga anak mo ay magiging mabuting tao din. Attorney, napakaganda ng usapan. I agree. Bago tayo magtapos, sabi ko, hindi naman yan sa gender preference eh. Maraming nag-e-excel na mga gays, maraming nag-e-excel na mga lesbians, marami dyan yung mga hindi nangargabyado. Oo, sabihin na lang nating, sabi ko nga kanina, sige, straight guy ka, pero hindi ka responsible na tatay. Yes. Or doon ka sa lesbian na paninindigan yung anak mo. Tama. Di ba? So, wala nang tahan ng discrimination ngayon. Although marami akong kaibigan na nagdi-discriminate, pero syempre, I disagree to them. Ganun lang yan. Bahala sila sa buhay nila, attorney. Ang importante, nandito tayo ngayon nagsa-celebrate ng LGBT Pride mo. So, apaganda ng topic natin. Yes. Ito ang lagi yung aabangan sa The Highlights, syempre, season 2. Nakakatawa. Kaya maraming salamat, Jean. At Thank you sa ambush guesting mo na, di ba? Thank you Na po. napaupo ka namin dito ngayon. O baka Diba? gusto mo, Jean, magpasalamat sa mga sponsors sa manawagan sa mga friends mo. Maraming salamat po sa Euro TV and sa Artista Film Production, especially kay Derek, kasi siya talaga yung nag-invite sa akin dito. And sobrang laking tulong din talaga nito para sa akin and para din sa mga LGBT na hindi alam yung legal actions na pwede natin gawin. And sa inyo, Queen and Attorney, maraming salamat po sa inyo sa pag-guest dito sa amin. Kasi parang feeling ko baka wala kaming opportunity na ganito kung hindi kayo dumating sa amin. Maraming salamat. Sa The Highlights, maraming salamat. Maraming salamat, Jean. At syempre, Nam, kasi naging bahagi kayo ng pilot live episode ng Yes. The Highlights. So ako, nagkapasalamat ako sa aking mga sponsors noon pa na talagang hindi ako iniiwan hanggang ngayon. Syempre, nandiyan na unahin ko ng Varia Health. Doc Darwin, thank you so much. Ang Idari Skin Clinic. Ang bago kong brand, ayan, ng Luso by FDM. And ang perfume na ngayon ko sinimulang ipakita sa inyo kasi nga business ko na rin siya ngayon. Alcafe, ayan, ang kape na talagang healthy. At Alpha Massage, ang Zenfinity na talagang nagpaparelax sa akin kapag ako ay nakakaramdam ng madaming tawag dito, lamig-lamig sa katawan, di ba? Yakap lang katapat niyan. Ano pa? Well, ako naman, gusto kong magpasalamat kay Barbero Boss, syempre sa aking buhok, sa aking magandang smile, kay Dr. AJ Go David, at syempre sa aking skincare po na si Her Choice. So, yan lang naman ko, konti lang. Syempre kay Direk Mardy at saka sa Euro TV kay Boss Dan. Yes. Yan. At sa ihabol ko lang, buti na lang nabanggit yung buhok, Cat Salon. Yan na. Thank you so much. Yes, baka naman. And syempre, magkita-kita tayo muli sa susunod na Thursday, 6 p.m. to 7 p.m. Dito lang yan sa Euro TV. And you can also
see us simultaneous live sa Sky Cable Channel 217 and sa Signal TV 106. Wow, nakakatawa, talagang alam na alam ni attorney, no? Siyempre. Maraming salamat. So muli, ako ang nag-iisang pinakaburaw sa social media at kasama ko si... Attorney Sarado, syempre. Next week, abangan nyo ulit tayo dito sa The Highlights! Legally Real Talk! Tara, mag-LRT na tayo sa The Highlights! Legally Real Talk!